Hindi sapat ang maglingkod sa Panginoon. Hindi sapat ang maglingkod sa Panginoon. Ang kailangan ay maglingkod tayo sa Kanya sa pamamaraan na gusto niya. Masusukat ang ating ugnayan sa Diyos, hindi kung ano ang magagawa mo sa Kanya, kung hindi masusukat ito kung paano mo hinayaan ng Diyos na may gawin siya sa buhay natin. Sa Evangelyo, matutuklayan ko natin isa sa mga kanyag na pangyayari sa Evangelyo, sa buhay ni Jesus, nangyari sa gabi, huling hapunan, bago siya arestuhin, takpin ng mga kawal. Ito yung sinasabi nating Last Supper. Kapag natapos ng kanyang hapunan, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. At nang dumating siya sa kanyang apostol na si San Pedro, biglang nakiba ang ihip ng hangin. Bakit kanyo? Ayaw ni San Pedro na pahugas ang paa niya kay Jesus. Can you imagine that? Lord, umuhawakan ng paa ko, it's so dirty. Bakit kayo maghuhugas ng paa ko? Dapat ako maghuhugas sa inyo. Wag po. Nakakahiya. Kayo ang aming guro. Kayo po ang aming Panginoon. Kayo po ang kinikilala namin na sugo ng Ama. Huwag na huwag niyo pong hahawakan ang aking paa. Hindi dapat kayo ang maghugas sa akin. Ako ang dapat maghugas sa inyo. Saka po sinabi ng Panginoon ang napakahalaga na pananalita. Ang sabi niya, Pedro, kung hindi mo pahuhugasan sa akin ang iyong mga paa, wala kang kaugnayan sa akin. Huyo ka sa akin. Wala kang ugnayan sa akin. Kung hindi mo hahayaan kapag hugasan ang paa mo sa akin. Nahirati siguro si Pedro na siya yung naglilingkod sa kailangan ni Jesus. Maghahanda ng kakainan, ahawiin ng tao para tumaan si Jesus. Papayapain siguro yung crowd bago pagsalita ang kanyang Panginoon. Nahirata siya na siya yung may ginagawa doon sa public ministry ni Jesus. Pero meron para siyang hindi natutunan. Na ang paglilingkod pala sa Panginoon, Jesus Nazareno, ay hindi kung ano yung ginagawa niya para sa kay Jesus, kung hindi kung papaano niya binibigyan ng kalayaan si Jesus na may gawin para sa Kanya. Kaya ano sabi ni Pedro, Panginoon, wag mo, ayokong mahuyo. Ayokong mawala yung ugnayan ko sa iyo. Hugasan niyo po ang paa ko. Sige na po. Pati na kamay ko, pati na ulo ko. Paniguan niyo na ito. If that will mean I am related with you. Hindi po ba ganoon? Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi nasusukat kung ano yung nagawa natin sa Kanya, kung hindi ito'y nasusukat kung gaano natin binigyan ng kalayaan ng Diyos na may gawin. Kanino? Sa Kanya. At ano ba ang sabi doon? Ang alawa, sabi, na ang ginawa ng Panginoong Jesus sa paghuhugas sa kanyang mga paa, ito yung sinasabi natin na hindi sapat ang maglingkod sa Diyos kung hindi ang tama ay yung pamamalaang ginusto niya kapag nilingkod natin sa Kanya.
Mas mahalaga po at malaman natin, Lord, papaano mo ba gustong akong maglingkod sa iyo? Kaninang umaga po, kami mga pari po ay nanariwa po ng aming mga pangako nung kami ordinahang pare. At alam niyo po kung ano isa sa mga pangako namin nung kami inordinahan bilang pare? Pagsunod, obedience. Kami po ay nangako sa aming mga obispo na kami po ay susunod sa kanila at sa magiging kapalit nila. Pagsunod. At isa po sa pinakamahirap sundin sa mga obispo ay yung tinatawag naming assignment. Saan ka ma-assign sa mga pare? Ano ang i-destination mo? Ano ang gagawin mo? Ano ang assignment mo sa diocese? At personal po, sa totoo lang, ang isa po sa pinaka-iiwa-iwasan ko na assignment ay ma-assign sa seminaryo. Maging formator ng mga seminarista. Dahil sa simula pa lamang po ng aking pagkapare, ako po ay na-assign na sa iba't ibang parokya. Marami na po ako nagpunta ang parokya dito. Diyan sa Espiritu Santo, San Roque, punta na po ako sa Balik-Baling, punta na po ako sa San Pedipineri, sa San Juan, sa St. John, sa Pinaglabanan. Ang pinakamahirap po dyan ay yung assignment. Nung ako po ay na-assign na sa Our Lady of the Most Blessed Sacrament Parish sa Pasay, ay meron pong dumating na assignment. Hulaan niyo kung anong assignment na yun. Seminaryo. Yung pinaka-iwas-iwasan ko, yung paano na ibigay sa akin. Alam niyo kung bakit tayo na seminaryo? Walang ganito. Walang barkadang nagaya ninyo. Nakasama niyo araw-gabi, puro seminarista. Tapos, parang teacher. Parang estudyante mga seminarista. Kumbaga, kaya ayaw namin, ibig sabihin po ba, ilang taon na kami sa seminaryo, bilang seminarista, ipapalik ko ulit kami sa seminaryo, bilang pare, tama na, sobra na. Diba? Kaya kami umiiwas mo dyan. Gayon pa man, kapilala ng Diyos, nung ito ay umabot sa aking kaalaman, at ako ay maasal sa San Carlos Seminary. Hindi niya maintindihan. Siguro talagang totoong biyaya ng Diyos. Ako'y napa-oo agad. Ang bilis mong umoo. Ika nga po, kung papiniliin nyo lang kami, gusto namin karo. Kaya kasi we were trained to be in the parish community, not in a seminary. Pero ang sabi nga, hindi sapat ang maglingkod sa Panginoon. Kailangan maglingkod ka sa pamamaraan na gusto niya. Amen? Naliwanag ko? Pagkakain ba yun, ha? Dito po sa Quiapo Church, napakadami po ng dito dito. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Siguro sa buong mundo, ito na yata pinakamaraming lingkod. Maraming volunteers at servants. Baka mas marami pa tayo, kaya sa Vatican Ang laki po dito. At matutuwa naman po kayo. Sa dami nang nagdidikot po dito, mapapansin niyo po, may kanya-kanya silang ginagawa. May kanya-kanya sila. Meron nakikita niyo sa altar, kagaya mga lay minister, nakakagandang lalaki. Kagaya ng mga tukay, ang gaganda ng boses, nakikita niyo sila. Pero meron tayong hindi nakikita dito, na araw-araw narito, behind the camera. Wala sila, hindi sila nakakaapak ng altar. Pero araw-gabi, hanggang madaling araw, ulanin, o tak-araw, nandito sila. At pinili nilang maglingkod sa pamamaraan na gusto ng Diyos para sa kanila. Yun po siguro ang maganda, no? Lalo dito, alam ko, malakas po ang temptation dito sa Quiapo. Kasi lahat ng live stream,
nakikita ka sa buong mundo, yung mga anak mo sa ibang bansa o sa probinsya, nakapanood ka, o nasa Quiapo ka, di ba? Ang daming nanonood sa'yo, 4,000,000 ang followers mo sa Facebook, 500,000, more than 500,000 sa Facebook, sa YouTube, ang dami. Kaya malaki ang temptation dito na umeksena. Gusto ko, daan. Ako mag-aaral dyan. Yun po, nakakatakot ng sakya ko. Diba? Very tempting. Ang lakas ng tukso dun sa pagiging popular. Yung entitlement, pagkataya ako. Gusto ko dyan ako mag-aasan. Bukas sa lingkod. Kahit kailangan mong umalis para maging mas maayos, hindi ka aalis. Gusto mo ako dito. Ay ba? Gusto ko maglingkod sa Poong Jesus Nazareno. Kahit sinasabi na sa'yo, hindi niyo po kailangan pumunta dyan. Bawal po kayo dyan. Eh bakit pa? Parunong pa kayo sa akin. Gusto kong maglingkod sa Poong Jesus Nazareno. Eh, tingnan niyo ginawa ni Pedro. Diba? Tingnan ginawa ni Pedro. Gusto ko, ako maghuhugas sa iyo eh. Ano sabi ni Jesus? Hindi mo papahugasan, paano sa akin? Puyo ka. Wala kang kaugnayan sa akin. Number one, di ba? Hindi sapat ang paglingkod. Kailangan hayaan natin na maglingkod tayo sa pamamaraan na gusto ng Diyos. At hindi rin sapat na may gagawin tayo para sa Poong Jesus Nazareno. Alam niyo, yun naman talaga. Ito naman mo ang bipol ito ng mga deboto ng Nazareno. Ang dami natin gustong gawin para sa Poong Jesus Nazareno. Kaka pa. Gusto natin lumuhod mula doon, magdadasal tayo hanggang dito. Gusto natin humawa. Gusto natin sumampa. Ang dami natin gustong gawin para sa Poong Jesus Nazareno. Praise the Lord! Hallelujah! Pero yung ba talaga gusto ng Panginoon? Baka naman ang gusto ng Panginoon, ako naman ang gagawa sa buhay mo. Nakita niyo pagkakaiba? Nakita niyo po pagkakaiba? Minsan, akala po natin, nasusuhulan natin ang Panginoong Jesus Nazareno sa dami at sakit na ginagawa natin para sa Kanya. Pero minsan po o madalas, ang panawagan naman ng Panginoong Jesus Nazareno, hayaan mo naman ako may gawin sa buhay mo. Dahil mas kailangan mo to. Ito ba? Let us not fall into the mistake that we thought we will influence the mind of God. Tadami ng ating ginagawa para sa Kanya. Kaya yung ang Panginoon naman, patuloy na nananawagan, umiiyak, nagmamakaawa sa akin, hayaan mo ako ang gumawa sa buhay mo. Baguhin ka, hilumin ka, ipagkasundo ka sa hindi mo nakakasundo ka mag-anak o kaibigan. Hayaan mong ituwid ko ang iyong kaalaman. Hayaan mong bigyan ko ng kaliwanagan ang iyong isip. Hayaan mo na yakapin kita. Huwag mo lang hawakan ng paa ko. Kung hindi hayaan mong yakapin kita. Huwag mo lang hawakan ang aking kamay at paa. Hayaan mong tanggapin mo ako ng buong buo sa Eucharistia. At ito ay ipasok mo sa iyong kalooban at sa iyong buhay. For so long time, akala po natin ang kailangan ng Panginoon, tambakan natin siya na magagawa natin para sa Kanya bilang ng dogo ala. Nalilimutan po natin. Nangyari kay Pedro. Nahayaan naman natin ng Panginoon na siya naman ang gumawa sa buhay natin. Sa mga oras na darating po, ngayon sa Semana Santa o Paschal Triduum, tanongin po natin o suriin natin ang aking sarili. Ano na ba yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin dahil hinayaan natin siya? Ano ba yung ipinapakiusap ng Diyos ng Panginoong Jesus Nazareno sa atin? Nagagawin niya para sa atin, pero parang tayo nagdadalawang isip pa. Paano ba natin sa pinagbibingkuran?
sa pamamaraan na gusto natin o sa pamamaraan na gusto niya?